Hello guys, welcome to Team Apron TV. Please like, share, and subscribe. Hello mga ka-Team Apron! Welcome to our new vlog, and this time ay pupunta po tayo ng Singapore para sumakay sa Royal Caribbean Spectrum of the Seas. If you are planning to go on a cruise with Royal Caribbean, you really need to fly out to Singapore kasi dito sila naka-home port since 2015. So para makatipid ay hindi na kami nag-book ng hotel. We booked the earliest flight ng Scoot from Manila going to Singapore. Then from Changi Airport ay nag-taxi na kami papunta sa Marina Cruise Center, Singapore. Pero hanggat maaari ay huwag niyong gagayahin yung ginawa namin dahil what if na-delay yung flight niyo o kaya na-rebook? Hindi naman kayo hihintayin ng Royal Caribbean. So dapat one day before the departure of your cruise ay nandito na kayo para hindi ka ma-stress. Very convenient ang experience namin dito sa Marina Cruise Terminal kasi pagbaba pa lang namin sa taxi, luggage drop off agad o diba hindi mo kailangang iakyat ang iyong mga bagahe mula sa taxi hanggang pag-akyat ng barko. Yung mga staff ng cruise ship na mismo ang mag-aakyat ng iyong mga luggages diretso sa iyong room. Make sure lang na may luggage tag ang inyong mga bagahe. Pero don't worry, ipoprovide po yan sa inyo ng Royal Caribbean. I-send po yan sa email nyo, i-print nyo, and then i-attach in your luggages. So for those who are asking kung ano yung mga documents and requirements na kailangan nyong i-secure before the cruise, eto po siya. Ayan. Emphasize ko lang din po na kailangan nyo magpa-photocopy ng passport info page or bio page nyo, yung kita yung pirma. Dahil kung napanood nyo po yung aming mga previous vlogs aboard the Norwegian Cruise and sa Resorts World 1, same din po dito sa Royal Caribbean na kukunin ng mga cruise staff ang inyong mga passport. And since this is a 6 days and 5 nights cruise from Singapore to Penang, Malaysia and Phuket, Thailand, syempre, bababa tayo. Kaya dapat meron kang dalang passport bio page na photocopy. And for those of you who are asking kung kailangan ba ng visa para sa cruise na ito, remember, basta Southeast Asian countries ang destination, no need for visa. At isang matinding paalala lamang po, make sure lahat ng mga documents nyo, mga personal items like gadgets, medicines nyo ay nasa hand carry bags nyo, lahat yan dapat. Dahil remember, nag-luggage drop off na kami kanina, so next time na makikita namin yung mga bagahe namin ay nasa tapat na ng aming cabin room. At ang pinaka-importanting bagay na wag nyong iwawala kapag nasa cruise ship kayo ay ang set sail pass. Ito yung blue card na makikita nyo mamayang nakaipit malapit sa door ng inyong cabin. Need ito pagpapasok ka ng cruise ship and paglalabas ka ng barko. Ito din yung iyong cabin key card and will serve as your credit card kung magpa-purchase ka ng kung anuman sa loob ng cruise ship. So first things first, pagka-scan ng staff ng iyong digital boarding pass, ay diretso ka na sa master station. Ito yung designated area sa ship na pupuntahan mo in case of emergency. Remember, walang life vest sa loob ng iyong cabin. Dito lang yan meron. Mandatory procedure ito. Pero very short lang naman to guys. Kaya after this ay ito na ang pinaka-paborito naming part sa lahat pag first day. Ano pa nga ba? Di ang kumain ng kumain dahil pag sa loob ng cruise, maraming complimentary restaurants. Meaning, eat all you can. Yes, ipakita mo na ang totoong ikaw. Remember, kasama yan sa binayaran mo sa cruise kaya sulitin mo na ng todo. Kapag nasa cruise ka, mortal sin ang mag-diet. Tsaka pag umuwi ka ng Pilipinas, doon ka na mag-diet, diba? Balik cup noodles ka ulit kasi malaki ang gastos mo sa mga pasalubong, o diba? Bale ito ang pinaka-paboritong puntahan ng mga nagko-cruise
sa Royal Caribbean kapag kakain ang Windjammer Marketplace. This is a buffet-style restaurant that features global cuisines. It serves breakfast, lunch, and dinner. At kung mapapansin nyo, may iba't ibang food stations dito like American Classics, salads, dessert stations, may pasta station, noodle station, fruit station, and meron din silang mga specialty station serving Indian cuisine. Kaya mekus-mekus mo na yan, insan. Kasama yan lahat sa binayad mo, kaya itodo mo na. First come, first serve basis po ang mga upuan and tables dito. Kaya I suggest on your first day ay agahan nyo ang check-in nyo sa Marina Cruise Terminal. Mag-i-email kasi sa inyo ang Royal Caribbean several days before the cruise para papiliin kayo kung anong oras nyo gustong mag-check-in. Kaya kapag nag-email na agad sa inyo ang Royal Caribbean ay piliin nyo yung mga batch na maaga ang check-in. Usually ang pinakamaaga ay 10 a.m. and interval of 30 minutes. So kami ang napili namin ay 12:30 p.m. Although gusto namin ng 10 a.m., maagang napuno. So first come first serve basis din yun. Pero don't worry kasi pwede ka namang dumating ng mas maaga compared to your scheduled check-in time. Basta tandaan mo ang goal ay makaakyat agad ng barko para makakain ka agad ng marami. Ayan. So after naming kumain sa Windjammer Marketplace ay dumiretso na kami sa deck 8 kung nasaan ang aming cabin. If you're planning for a cruise ay meron kang 4 na uri ng cabin na pwedeng pagpilian. Depende sa preference and budget mo. Kung budget ang number 1 concern, pwede nyong piliin yung pinakamura na interior or inside stateroom. Located ang mga cabin na ito sa gitna at wala silang bintana pero yung ibang inside staterooms ay merong virtual window. Kung napanood nyo po yung aming 12-day cruise vlog with Norwegian Jewel, inside stateroom po yung tinuluyan naming cabin doon. Ang next cabin naman na pwede nyong pagpilian ay ang Ocean View Stateroom. Yes, and by the name itself ay meron itong bintana. Located ang mga cabin na ito sa lower decks. And if napanood nyo yung vlog namin about Resorts World 1, Ocean View Stateroom ang tinuluyan namin doon. Kaya kung hindi nyo pa napapanood yung mga vlogs namin na yon, ay panoorin nyo na. Yung third cabin room naman na pwede nyong pagpilian, which is ito yung room na pinili namin sa Royal Caribbean, ay ang Ocean View Stateroom with balcony. But take note guys, pag pinili nyo ay balcony, may dalawang uri yan, unobstructed and obstructed view. Kapag obstructed view ay partially obstructed ng mga lifeboats or tender boats. And last but not the least ay ang mga suite cabins na pinipili ng mga maharlika at yung mga nakakaangat-angat sa buhay. And take note guys, may sarili silang restaurant. Ang tawag ay Silver Dining and Gold Dining. Ayan. So nung pumunta kami sa cabin namin ay wala pa yung mga luggages, hindi pa nadi-deliver. Kaya we decided na maglamierda sa loob ng cruise ship. May directory ang mga elevators dito kaya madali mong malalaman kung anong deck yung pupuntahan mo. So our first stop is the sports complex or sports court ng Royal Caribbean Cruise na ang tawag ay SeaPlex. Ka-flex-flex naman kasi talaga dito sa dami ng activities na pwedeng gawin kaya bagay na bagay ito sa mga families na may mga kasamang mga bata, teenagers, and mga young at hearts na nag-heal ng kanilang inner child, ganun. Take note guys ha, itong arcade hub ay may bayad. Yes po, pero hindi mo kailangan mag-insert coin dahil ang gagamitin mo dito ay yung SeaPass card. Swipe lang ang labanan, kaya magkagulatan na lang pagdating ng bill. And next to the arcade hub ay ang dalawang palapag na sports hub ng SeaPlex. Sa ibang cruise ships ay meron ding basketball court pero outdoor.
Pero dito sa Royal Caribbean, indoor, di aircon. At ang matindi pa, hindi lang siya pang basketball. Nag-iiba-iba ang purpose niya, depende sa schedule. Like this time, pang bumper cars yan. Kaya make sure guys, nakapag-download kayong lahat ng Royal Caribbean app. Dahil dyan makikita lahat ng schedule sa loob ng barko. Itong bumper cars ay complementary kaya pwede kang umulit-ulit. Remember guys nag-iiba-iba ang schedule dito. Minsan bumper cars, minsan nagiging basketball court, volleyball court, soccer field, dodgeball, pickleball at kung ano-ano pa. Sa second floor naman ng SeaPlex ay makakapaglaro ka ng table tennis for free with complementary use of ping pong equipments. 2 tables each side yan on a first come and first serve basis. Next to it ay ang archery section ng SeaPlex na complementary din. Pwede kang umulit-ulit basta pipila ka lang. Meron din ditong mga interactive games na designed exclusively to Spectrum of the Seas. Kaya ultimate tambayan talaga to ng mga bata. Meron din silang exclusive space dito na ang tawag ay teen lounge na para sa mga 12 to 17 years old. Na kung saan ay pwede silang makipag-socialize sa mga ka-age nila while doing some age-appropriate scheduled activities. After namin sa SeaPlex ay agad kaming dumiretso sa main amenity area ng cruise ship which is the pool area. Siguradong mag-e-enjoy ang mga bata dito dahil merong portion sa main pool area na ang tawag ay Splash Away Bay na merong mga water slides, water fountains na exclusive only for kids. At kung ang trip mo naman ay mag-sunbathing, ang pool area ay may malawak na sundeck sa level 1 and level 2 na maraming loungers na kung saan ay pwede kang magmuni-muni ng iyong mga bayarin, ganun. Ang pool area ay nagiging venue din ng mga live performances and events. Aside from that, pwede ka ring manood ng mga movies sa kanilang Jumbotron TV screen. At kapag nagutom naman kayo, huwag kang mag-alala at hindi mo na kailangan lumayo dahil sa tabi ng Aqua Park for Kids makikita ang Splash Away Cafe. And take note guys, kasama po yan sa binayaran nyo kaya kain lang ng kain. At ito ang wag nyong kalilimutan. Basta complimentary restaurants and cafe, pwede kang mag-take out. Kaya kapag nagko-cruise kami ay may mga baon kaming Tupperware containers. Para kapag mag-shore excursion kami pababa ng Penang, Malaysia and Phuket, Thailand ay meron kaming baong pagkain. Dahil once na nasa labas ka na ng barko, wala nang complimentary food dyan. Kanya-kanyang gastos na yan. So isa sa mga golden rules ng pagtitipid while on a cruise ay ang magbaon ng Tupperware containers. Very good, o diba? See, you're learning! For more helpful tips, don't forget to subscribe. Ganun. Huwag na din kayong magdala ng towels kapag magkukrus kayo kasi provided naman yan lahat. Iba yung towel sa loob ng cabin, iba rin yung towels kapag magpupul kayo. Meron ditong towel booth and all you have to do is ipakita mo lang yung SeaPass card mo para makahiram ka. And pwede mong dalhin sa cabin yung nahiram mong towel. Safe na safe po ang inyong mga kids dito dahil maraming naka-duty na lifeguards and may mga life jackets na pwedeng hiramin for kids kapag gusto nila mag-swimming sa main pool area. And in case na umulan ay wala ring problema dahil pwede silang lumipat from outdoor pool to indoor pool. Yes, meron po silang indoor pool under a retractable roof. And kagaya sa outdoor pool ay meron din ditong mga jacuzzi and pool bars where you can order drinks using your SeaPass card. Swimming attire is strictly observed po dito kaya make sure meron po kayong baon. Based on our experience from the different cruise ships na napuntahan na namin, Royal Caribbean talaga ang pinaka-family oriented. And sa dami ng mga amenities dito, sigurado ko ito ang pinaka-magugustuhan ng mga kids nyo.
So ayun na nga, after mapagod ng aming anak kaka-swimming ay nag-take out kami ng food sa Splash Away Cafe and kumain sa balcony ng aming cabin room. Nung mag-8 PM na ay dumiretso na kami sa main dining room located at Deck 3 and Deck 4 of the cruise ship. Ito yung multi-level complimentary fine dining restaurant ng Royal Caribbean. And if you're going to ask me, bakit 8 PM kami pumunta sa main dining? Kasi ito yung pinili naming time nung kami ay nag-book sa Royal Caribbean. Kapag nag-book ka kasi sa Royal Caribbean ay papipiliin ka na agad kung may time dining or traditional fixed seating. Kapag traditional fixed seating ay guaranteed yung seats mo and mamimili ka kung 5:30 PM or 8 PM. So in our case, pinili namin yung 8 PM. Yung may time dining naman ay flexible. Pwede kang mamili from 6 PM to 9:30 PM depending on the availability. Pero kailangan mo magpa-reserve through phone call kasi ito ay fine dining. And in some cases, may nakikita kami mga nakapila waiting for their turn if ever merong mag-free na table. So para less hassle at ma-budget naming mabuti yung time namin, ay pinili namin yung 8 PM traditional fixed seating. Pero take note guys dinner lang ang merong traditional fixed seating. So kapag breakfast and lunch ay pwede kayong mag-walk-in lahat. Ito po ay multi-course dinner kaya merong appetizers, may main course, and may dessert. Take note guys, kasama to sa mga binayaran nyo kaya pwede kayong umorder kahit ilang appetizer, ilang main course, or ilang dessert pa yan. Basta wag lang yung may dollar sign kasi may bayad yun. And ang best part pa nito, kapag nabitin ka sa main dining room, ay pwede kang umakyat sa Deck 14 para sa Windjammer Marketplace naman. Just make sure lang po to check your Royal Caribbean app para malaman nyo kung anong oras ang pagbubukas at pagkuklose ng mga restaurants dito. Routine na talaga namin yan na after namin sa main dining restaurant ay naakyat kami sa Windjammer para kumuha ng mga foods na dadalhin namin sa cabin room, nangangat-ngati namin kapag madaling araw. Dahil hindi naman open ang mga complimentary restaurants 24/7. Ang isa pang matitip ko sa inyo kapag mag-cruise kayo ay magbaon kayo ng tumbler. In our case, tigda-dalawa kami ng tumbler, so 6 lahat. Para yung isang tumbler, pang refill namin ng inumin tubig, and yung isa naman ay juice at kung ano man na pwedeng inumin. To make sure na meron kaming maiinom kapag sarado yung mga complimentary restaurants. And kapag nag-take out ka ng mga foods na nakalagay sa plato papunta sa cabin mo, ay huwag kang mahihiya. Di ba sabi ko nga sa'yo kanina, ilabas mo ang totoong ikaw. Itayo mo ang bandera ng Pilipinas. Pero kidding aside, usually yung mga gumagawa nito, yung mga veterano na sa pagkukrus. Kaya pag nakita ka ng iba, isipin nila, hustler ka na. Alam mo na yung pasikot-sikot, kaya dapat taas noo ka ang gagawin mo yan. So after namin sa Windjammer ay nag-decide na kaming pumunta sa Royal Theater para manood ng show. Pero para makapunta ka doon, kailangan mong dumaan sa Royal Esplanade. This is a 2-story interior shopping and entertainment district sa loob ng Royal Caribbean's Spectrum of the Seas. May mga bars and lounges dito, pati mga specialty dining restaurant. So pag sinabing specialty dining, yan yung mga may bayad. Kaya kung nagtitipid ka, medyo layo-layuan mo yan. And of course, hindi mawawala yung mga duty-free shops dito. May mga jewelries, watches, designer apparel, bags, perfumes, cosmetics, liquor, and of course, yung paborito naming bilhin every time na nag-cruise kami. Walang iba kundi mga souvenirs. Marami niyan dito including mga high-end options and mga kilalang brands. Lahat yan ay mabibili dito tax-free. Kaya make sure guys to kaskas responsibly. Remember, hindi nag-a-accept ng cash sa loob ng cruise ship. Ang ina-accept lang dito ay ang iyong SeaPass card. And in case na gusto mong malaman kung magkano na yung bill mo, kakakaskas mo,
Just open your Royal Caribbean app and dun mo malalaman yung running bill mo. So, andito na nga po tayo sa pinaka-paborito kong shop sa loob ng cruise ship. Walang iba kundi ang souvenir shop. Magkano ba ito mo para mapagandaan? Clearance sale. 12 lang. $12. Same price na. Ayan na, nakita nyo na yung price, kaya mapaghahandaan nyo na yan next time na kayo naman yung magkukruise sa Royal Caribbean. So, ang tip ko sa inyo, always check your Royal Caribbean app kung kailan may sales and promotions sa kanilang mga items. Based on our experience sa iba't ibang mga cruise ships na napuntahan namin, usually the day before the disembarkation, doon dagsaan yung mga sales. Diyan na nila usually nilalabas lahat ng mga items at tinotodo ang mga promotions nila. So all in all, budgetan mo kasi sayang din, total nandito ka na rin lang, 'di ba? In fairness, maganda ang pwesto ng mga shops nila kasi bago ka makarating ng Royal Theater ay mapapa-shopping ka talaga muna, di ba? Ang Royal Theater ay makikita sa decks 4 and 5 forward, meaning sa unahan ng ship. It has a seating capacity of 1,300. Ang capacity ng Spectrum of the Seas ay 4,200 plus. So hindi magkakasya kung sabay-sabay manonood. Kaya hinahati nila ng first seating and second seating. So ang madalas namin pinipili ay yung 9:30 PM. Kasi remember, ang aming schedule sa main dining ay 8 PM. Ang first seating sa Royal Theater ay 7:30 PM. So alanganin. Show usually last for 45 minutes and after that ay may mga activities pa na pwede kang puntahan. Pwede kang pumarty-party sa music hall at makinig ng live band, makinig ng music sa Schooner Bar, mag-karaoke sa Star Moment at kung ano-ano pa. Upon checking our Royal Caribbean app, ay meron pang isang show na gagawin ng 10:30 PM. So, pumunta na kami sa venue para naman masulit yung binayad natin, di ba? Kung ang Royal Theater ay makikita sa forward o unahan ng ship, ang cafe at 270 na siyang venue ng susunod na show ay makikita sa aft or rear or likuran ng cruise ship. Tatandaan nyo ring mabuti ang location nitong cafe at 270 kasi nagsiserve din dito ng complimentary breakfast and lunch. Ang show na ipapalabas dito sa Cafe at 270 ay entitled The Silk Road na exclusive lang din na ipinapalabas sa mga Royal Caribbean ships. After the show ay dumiretso na kami sa aming cabin and that ends our day 1. On our day 2 ay nagpa-deliver naman kami ng breakfast sa aming cabin. Ang kailangan mo lang gawin ay fill upan yung breakfast form the night before. Checkan mo yung mga gusto mong orderin and then pili ka kung anong oras mo gustong i-deliver sa'yo from 6 AM to 11 AM. In our case, pinili namin yung 6 AM. To make sure lang din na maaga kaming magigising. But take note lang guys continental breakfast lang ang free delivery. Kapag nag-check ka din ng mga pagkain under American breakfast and yung ibang menu, may service charge siya na 7.95
US dollars. So after mo ma-fill upan yung form, ay isabit mo na ito sa labas ng door before 3 a.m. Bale, yung in-order namin na breakfast ay pang-appetizer lang yun. Oo, hindi pa yun. Dahil ang main course ay nasa Windjammer. So, pakita ko lang din sa inyo at nang kayo magutom kung ano yung mga siniserve nila for breakfast. Ayan. So, kung ikaw yung tipo ng tao na late magising, you will be missing a lot. Sayang yung binayad mo, kaya make sure na gumising ka ng maaga. Actually, after mo sa Windjammer, pwede ka pang kumain sa main dining room at sa cafe at 270. Yan ay kung kaya pa ng sikmura mo. Kasi sa Windjammer pa lang, sigurado busog ka na yan. Bale, ngayong day 2 ay dadaong yung barko sa Penang, Malaysia from 3:30 p.m. to 8:30 p.m. So 5 hours lang. So ang original plan talaga namin ay mag-free and easy lang kami, DIY lang. Kaya lang nung nag-check kami ng Royal Caribbean app, may nakita kaming walking tour na shore excursion na sobrang mura lang. Pag Philippine peso, 1,200 lang per adult and 800 pag bata. So, ginrab na namin kasi yung ibang shore excursion options puno na rin eh. Tsaka mas mahal eh, nasa 3,000 to 5,000 per head. Eh ang gusto lang naman namin ay bumili ng souvenirs. By the way, sa mga nagtatanong ng Wi-Fi connection, compared to other cruises na pinanggalingan namin, mas malakas ang Wi-Fi ng Royal Caribbean. Alam naman natin na Wi-Fi is life, lalo na sa mga kagaya namin na online seller. Aside from that, ay meron kaming 2 condo staycation sa Tagaytay. Kaya kailangan naming ma-replyan yung mga nag-e-enquire online at maasikaso yung mga guest na nag-book. Nagre-range from $15.99 to $27 per gadget per day ang kanilang Wi-Fi services. I suggest piliin nyo yung pinakamura, yung Surf Package, which allows you to browse your social media accounts and check your emails. Mas mahal kasi pag may streaming service pang kasama. Ang matinding maipapayo ko sa inyo ay mag-purchase na kayo agad ng Wi-Fi sa inyong Royal Caribbean app several weeks before ng inyong cruise. Dahil siguradong mas mataas yan kapag sa mismong cruise pa kayo nag-purchase ng Wi-Fi. So ayan no, mukhang gutom na gutom ka na kaya itigil na natin to. After namin sa Windjammer ay dumiretso na kami sa aming cabin para mag-ayos kasi marami kami mga naka-line up na activities for today. At ang una na nga riyan ay ang pabingo ni Kapitan. Sa music hall ito ginaganap sa Deck 5. Ang price ng cards ay from 44 to 74 US dollars. So ayun na nga, as usual, hindi kami nanalo. Pero at least na-experience namin kasi sa tinagal-tagal naming nagko-cruise, ngayon lang kami nag-join sa isang pabingo. We have 41 nationalities here and the winner is always in Singapore. Congratulations, Pam! Yes, it's a good claim of the bingo and the wins confident. After this ay nag-proceed na kami sa aming next na activity sa Seaplex to play laser tag. This is the same place kung saan ginagawa yung bumper cars pero ngayon arena na siya for laser tag. Sa ibang mga ships ng Royal Caribbean ay free of charge ang laser tag. Pero kapag ang cruise ship ay galing ng Singapore and Hong Kong, may bayad po siya. Sobrang nag-enjoy kami guys sa laser tag na yan. Kaya make sure kapag nag-Royal Caribbean cruise kayo, wag nyo tong palalampasin. Make sure everybody pay attention because we're gonna give you some specific instructions that we... On your face is this place. You will find your mission name, which you will need to know to see your score once the battle is. Welcome to Planet Z.
So after the Seaplex ay bumaba kami sa Deck 5 para pumunta sa Schooner Bar. So ayan nga, nadaanan natin ang Chops Grill Restaurant, one of the specialty dining resto in Royal Caribbean Cruise. Sa Schooner Bar kasi gagawin yung next na activity na attendan namin, which is the quiz trivia game. Cruise piano bar siya sa gabi, pero pag daytime ay venue siya ng iba't ibang activities. Sa tapat naman ng Schooner Bar ay makikita ang professional photography services ng cruise ship. Kapag may mga nakita kang cruise staff na may mga hawak na camera, sila yon. May bayad yung mga services nila. 10. So we have over here from Manila. Is it Manila or Cebu? So here you have the nickname of the city on the left of the paper, and to the right you're going to write the city to which the nickname represents. Enjoy. Future Miss Universe. Yes. Alright everybody, thank you so much for joining me once again. I'm Adrian. I am from Jamaica. Remember. So after the quiz trivia game kung saan nakarami ng merchandise si Ayesha, ay dumiretso na kami sa Royal Theater. Dito kasi ang gathering place ng lahat ng mga passengers na kumuha ng shore excursion with Royal Caribbean. Ipapakita lang yung shore excursion ticket, then bibigyan ka na ng number kasama ng mga passengers na may same shore excursion with you. Make sure na dala mo yung SeaPass card mo and a photocopy of your passport bio page. Bale, pagbaba namin ng barko ay meron ng 2 pang cruise ships na nakadaong sa port. Halos sabay-sabay pa nagbabaan yung mga pasahero, kaya ang ending, siksikan palabas ng terminal ng Penang. Take note na wala ka nang dadaanang Malaysian immigration dito, kaya tuloy-tuloy lang ang lakad hanggang sa makita mo yung tour guide nyo. Actually, bloopers nga yung nangyari sa amin dito dahil yung ibang grupo may bus. So akala namin may bus din kami, abang kami ng abang. Yun pala ay wala pala dapat kaming abangan dahil literal na alay lakad pala to, kaya pala UNESCO Heritage Walk. At kaya pala ito ang pinakamurang shore excursion package sa Penang. Kaya mga ka-Team Apron ha, tandaan nyo, pag may mga kasama kayong maliliit na bata at mga seniors, huwag nyo tong kukunin. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo, ganun. Actually, hindi pa nga tuluyang nakakalayo, yung tour ay may sumuko na. Hindi rin natin sila masisisi kasi mainit yung panahon and may mga kasama silang bata and seniors. Kaya bumalik na sila ng cruise ship. Kami naman lumalaban pa. So andyan na yan, nabayaran na, so enjoyin na lang. Sa buong tour ay inikot namin yung Georgetown, which is a multicultural capital ng Penang Island. Georgetown is a UNESCO World Heritage Site na marami mga well-preserved colonial buildings and colorful street art. Kung ikukumpara sa Pilipinas, ito yung Intramuros nila tsaka Binondo Town. Malaysian ringgit ang currency nila dito, kaya kung bibili ka ng mga pagkain or souvenirs, make sure ay nakapag-withdraw ka sa port. May mga ATMs naman sa loob at labas ng port and may mga money changers din. Pero kami, every time we travel abroad, laging nag-withdraw kami sa ATM ng bansang pupuntahan namin. Unfortunately, ay hindi na namin natapos yung tour dahil pagod na and gutom na yung anak namin. Kaya we decided na bumalik na ng barko at mag-windjammer muna. Since 6 PM pa lang at nakasked kami sa main dining ng 8 PM. So, dumiretso na kami ng Seaplex para itry naman yung bumper cars. Ang saya mag-bumper cars dito guys kasi malawak yung area at pwede mong ulit-ulitin, pila ka lang ng pila. But make sure na ikaw ay naka-close shoes dahil sayang ang pila mo kapag nakachinelas ka, hindi ka nila papasakayin. And take note sa mga parents, bawal mag-bumper cars ang mga below 5 years old. Kailangang malaman nyo to parents kasi kaawa-awa yung mga bata na sobrang excited pero it turned out na hindi sila pwedeng sumakay kasi below 5 years old sila. So after naming mag 3 rounds sa bumper cars ay dumiretso na kami sa main dining room. And by the way, if you're traveling with kids at kakain kayo sa main dining ay meron po silang kids menu.
And kahit kids menu yan, as an adult ay pwede ka ring mag-order. After mabusog ang aking tiyan, ay nabusog naman ang aking mata sa mala Broadway production number sa Royal Theater. And that ends our day 2. And on our day 3 ay nagpa-deliver ulit kami ng continental breakfast. And we enjoyed the sunrise from our balcony as we arrived in Phuket, Thailand. Bale, 2 days kami dito sa Phuket, day 3 and day 4. So meaning, dito mag-overnight yung cruise ship. In moments like this, mas maganda talaga yung kung tutuluyan mong cabin ay may balcony or at least kahit ocean view stateroom. Iba din kasi yung experience kapag nasisilayan mo yung sunrise and sunset ng ibang bansa, 'di ba? And unlike sa Penang Port kung saan pagdaong ng barko ay makakababa ka na, dito sa Phuket, Thailand ay susunduin ka ng mga tender boats papunta sa port nila. At alam nyo ba guys, na kapag nagbabaan na yung mga passengers para mag-shore excursion, this is the best time to maximize all the amenities sa loob ng cruise ship. And since we're going to spend 2 days here in Phuket, ang mindset ng mga passengers sa day 1, dun sila bababa para mag-shore excursion. And on the day 2, dun sila magstay ng cruise ship. Pero kami, baliktad, syempre. Ngayon namin i-enjoy yung amenities and bukas ay mag-free and easy kami sa Phuket. Hindi kami nag-avail ng any shore excursion dito sa Phuket. To be transparent with you guys, ay nakabook na din kasi kami for next year ng Royal Caribbean din. This time is aboard the Anthem of the Seas. Kasama yung ibang family members namin kaya napagkasunduan na next year na lang kami mag-a-avail ng shore excursion. And alam nyo ba mga ka-Team Apron, merong spot dito sa barko na ibang level yung amenities and exclusive lamang sa adults. At yan ay ang solarium. And as what I mentioned, pang 18 years old pataas lang yan. This is a relaxing indoor-outdoor retreat area, perfectly positioned sa unahan ng barko. So kung gusto mong mag-relax, malayo sa ingay ng mga bata, this is the perfect spot for you. Glass enclosed area yan na may mga swimming pools, hot tubs, whirlpools, and lounges. So after visiting solarium ay dumiretso na ako sa Seaplex dahil meron akong sasalihan na table tennis competition. And as you can notice, talagang konti lang yung tao kasi nagbabaan yung karamihan. So talagang may enjoy mo yung mga amenities dito. And yung court na venue kahapon ng laser tag ay basketball court naman ngayon. So always refer lang to your Royal Caribbean app for the list of activities and some scheduled friendly competitions. So if may plano kang mag-cruise and marunong ka namang mag-table tennis, badminton, don't forget na sumali kay mag-practice ka na. And since table tennis is one of my favorite sports since high school, ay pinalad po tayong manalo at maging grand champion sa cruise na to. After the awarding of certificate ay naglakad-lakad na ako ulit. And take note guys, para sa mga mahilig mag-morning jog or evening jog ay merong running track po dito. Sakto yan, pambawi. Sa dami ba naman ng kinakain natin dito guys? Pagbalik ko ng cabin ay nilalagnat si Ayesha. Although meron naman kami parating baon na antipyretics ay hindi sasapat kasi every 4 hours dapat siyang painumin. So no choice, kailangan kong bumaba sa Phuket para maghanap ng pharmacy. So ito na nga, andito na ako sa isa sa mga tender boats na naghahatid ng mga passengers from the cruise ship going to Patong Beach. Remember na walang currency exchange sa loob ng cruise ship, kaya magdala kayo ng inyong ATM. Sabi, ako lang mag-isa. So guys, pupunta po tayo sa Thailand, sa Phuket, Thailand. So, nakadaong sa gitna ng dagat yung
Spectrum of the Seas ng Royal Caribbean. So naka-tender po siya at ngayon po ay ako lang mag-isa papuntang Phuket. Yeba! First time ko po sa Thailand. Sakay pa ng cruise. Mamaya babalik din tayo. Sunset in Phuket, Thailand. Kung ako ay papunta pa lang, yung ibang pasahero ay pabalik na, sakay din ng tender boat. Phuket is the largest island in Thailand located sa west. And if you're familiar with the 2004 tsunami na kumitil ng 230,000 na buhay in 17 countries, badly affected itong Patong Beach during those time. Take note that Thailand's time is 1 hour behind than Singapore and the Philippines. So kailangan mo i-reset yung time mo 1 hour backwards. Although sa mga smartphones naman ay automatic siyang naa-adjust. Annyeonghaseyo. Thank you. Ay, sawadee ka, Thailand. This is it guys, nakaapak na rin tayo sa wakas sa Thailand. Hindi kalayuan sa Jetty Port ay nagkalat na yung mga currency exchange and mga ATMs dito. At naswertihan pa dahil yung nabook naming cruise ay nataon sa Chinese New Year celebration. Hindi naman ako nahirapang maghanap ng pharmacy dito, and Thai people especially sa mga touristy areas can speak basic English kaya nagkaintindihan naman. After that ay naglakad-lakad na muna ako. Naninipat na ako ng mga stores na pwede kong balikan bukas para makabili ng mga souvenirs. And since dito mag-overnight ang cruise ship, the passengers have an option na bukas na lang bumalik ng barko. Pwede nilang enjoyin ang nightlife dito at dito na rin salubungin ang Chinese New Year kasi may fireworks display mamaya. Pero yun nga lang, hanggang 11 PM lang ang last trip ng pagsundo mula sa Patong Beach pabalik ng cruise ship. Then, magre-resume yan bukas ng 7 AM. So, after kong mag-ikot-ikot, ay bumalik na rin ako sa Jetty Port bandang 7 PM para maihatid ko yung nabili kong gamot and sabay-sabay kami makakain sa main dining na nakaschedule ng 8 PM. Special din ang menu sa main dining ngayon dahil celebration ng Lunar New Year. Ayan. And take note guys, no? As much as possible ay mag-casual wear kayo dito sa main dining. Iwasan yung magsuot ng mga pambahay na short, pajama, nakatsinelas, nakasando. Kasi remember, fine dining ito. So namnamin mo yung ambience and awkward tingnan na yung mga katabi mo nakapustura pero ikaw parang patulog na. After mabusog, ay dumiretso na kami sa last seating sa Royal Theatre para manood ng magic show. Dahil Lunar New Year's Eve ngayon, ay kaliwat kanan ang mga music party and live bands. Ang music hall ang venue ng nightlife dito sa loob ng cruise ship. Pero pag daytime, ito ay venue ng iba't ibang activities. Parang kahapon, dito ang venue ng Royal Bingo. Pero ngayon, kantahan at sayawan na siya. After naming tumambay sa music hall, ay dumiretso na kami sa Royal Esplanade para sa countdown and balloon drop for the Chinese New Year. Happy New Year everybody!
Manny Pacquiao yarn. Bale, sa buong buhay ko, never ako nag-celebrate ng Chinese New Year. Ngayon lang. Kaya we are so privileged na nakasama kami sa cruise na to. Kasi again, nung binook namin tong cruise na to, hindi namin napansin na meron tatamaang special occasion. And this concludes our day 1 in Phuket and the day 3 of our cruise. On our day 4 ay sumali kami sa iba't ibang activities na naka-line up for the day. Una na nga riyan ay ang word search. Ngunit hindi kami pinalad na mauna. Di bale, bawi na lang sa mga susunod na games. Praise God at buti na lang ay magaling na at maayos na ang pakiramdam ni Ayesha. Kaya mamaya ay bababa kaming 3 sa Phuket. Since first time din nila sa Thailand. By the way guys, banggitin ko na rin na if you're planning for a cruise and you're going to celebrate an occasion like birthday or anniversary, they have surprise packages na pwede nyong i-avail. You can also avail different Royal Caribbean merchandise sa iyong Royal Caribbean app bago mag-cruise. Take note na yung mga merchandise na nasa Royal Caribbean app ay never mong mabibili sa Royal Caribbean shop sa loob ng cruise. Exclusive for pre-order lang yun, kaya I suggest if may budget ka ay umorder ka na. Then on your day 1, pagpunta mo sa cabin, nandun na sa bed yung mga in-order mo, o diba bongga? And for those of you who are asking paano ba mag-book sa Royal Caribbean, eto po, ituturo ko po sa inyo. Kung first time nyo pong magbo-book or kung wala kayong credit card or debit card, I suggest mag-book po kayo sa isang legit na travel agency. And sa mga may credit card or debit card naman, download po kayo ng Royal Caribbean app or check their website at www.royalcaribbean.com. Click nyo po yung Singapore as the departure port and then lalabas na yung iba't ibang options. Take note na yung price na nakikita nyo dyan ay hindi pa final dahil meron pang taxes, port fees, and gratuity fees. Gamitin po natin example itong kasing tulad ng cruise namin na 6 days 5 nights from Singapore to Penang to Phuket. So for example, 2 packs kayo at ang pinakamurang option ay inside stateroom for the price of $965 US. So ang total ay $2,096 or roughly 121,000, dalawa na kayo. But wait, there's more dahil meron bang gratuity fee. Ito yung tip na pinaghahati-hatian ng lahat ng staff ng cruise ship. Pero may option ka naman kung gusto mo na siyang isama sa total bill mo or babayaran mo na lang yung gratuity sa last night mo sa cruise. So if ever isasama mo na yung gratuity fee, ito na ang magiging grand total mo. $2,280 or roughly 132K. Pero ang kailangan mo lang is magbayad ng $300 to secure your slot. At ang balance ay babayaran mo pa 2 months before ng iyong cruise. And in our case, na 2 adults and 1 kid, ang total cruise fare namin ay $2,696 May promo kasi that time na kids sail for free, kaya ang binayaran lang namin ay taxes, port fees, and gratuities. Walang cruise fare na binayaran for our daughter. Ayan, so yung isa naming inattenda na game ay guess the airline logo. So aralin nyo na rin yan. Ito po, napakasipag po nito. After that ay nag-proceed na kami sa music hall for another game, which is the guess the word game using your own drawing. After that, another trivia game ulit, pero hindi na kami umalis dahil same venue. New York! Ang name ng trivia game is Guess the City using the printed pictures. Number 11, Bruce Lee was once the Cha-Cha champion of Hong Kong. True. Who think is true? And you are correct.
is true in the year of 1958. Oh, wearing underwear. True. How many days true? How do you know that? We saw them. Yes. Okay, and the answer for number 14 is true. So one for each of your team member. So that is yours with a Royal Caribbean logo on it. Congrats. It's a good souvenir for you as well. Yeah, what country is that? No? No? After these activities ay nag-decide na kaming bumaba ng Phuket. Itinaon talaga namin na hapon kasi sobrang init. Since last day na namin today sa Phuket ay nag-decide na kaming bumili ng mga souvenirs. Kami ng barko. Ayan. Dahil wala nang sakit si Ayesha. Welcome to Phuket, Thailand! Wow, sarap naman ng mangga. Ano yung weed? Marijuana. Smoothie. Nakakatakot. May mini mart. May pharmacy. T-shirt. T-shirt. Puro mga t-shirt. After naming makapamili ng mga pampasalubong ay kumain muna kami sa McDo Phuket branch and nag-Starbucks. Actually mali yung nilagay na name sa cup namin pero hindi kami nag-walk out. So ayun, lakad-lakad, enjoying the moment while it lasts. Though hindi na kami nakapag-swimming sa beach kasi nga 'di ba nilagnat si Ayesha kahapon so baka mabinat. Kaya lakad-lakad na lang. Maganda dito guys, no wonder kung bakit lagi napapasama ang Phuket sa top 10 best islands in Asia. Pagbalik namin sa cruise ship ay dumiretso muna kami sa aming cabin para ibaba yung mga pinamili naming souvenirs, then diretso na sa main dining room. Take note guys na same all throughout the cruise ang iyong table number sa main dining, ganun din, same din yung mga mag-serve sa'yo. Make sure din guys na you always show up every single night kasi makaka-apekto sa performance evaluation nila kapag may absent yung mga siniserva nila. We always feel at home and we always feel loved. Social. Pero in all honesty, sa lahat ng mga cruise ships na napuntahan na namin, the best ang ambience, the best ang treatment, and the best ang food. And take note, iba-iba ang menu dito every night. Bihira lang yung mga dishes na nauulit. Sa kids menu lang yung paulit-ulit which is given kasi nga pag kids nga naman, limited lang yung options. Ang bait ng Indonesian server at waiter namin kaya talaga mapapabigay ka ng tip. But technically, hindi ka required magbigay ng tip kasi remember, bayad mo na sila through your gratuity fee. Kaya depende na lang talaga sa iyo kung magbibigay ka ng extra. And guys, remember, every time you cruise with Royal Caribbean is mag-i-email sila sa inyo right after the cruise for feedback and evaluation. So don't forget to commend those people na nakatulong sa inyo all throughout your cruise and those who made you feel at home and comfortable. Of course, you may argue na it's part of their job but it won't hurt you to be kind and grateful, diba? At alam mo ba na pwede silang ma-promote, mabigyan ng incentive or magkaroon ng extra day off just by giving them praise sa kanilang extraordinary service. So after naming mabusog ay dumiretso na kami sa Deck 5 kung nasan yung mga shopping district. Kasi according to the Royal Caribbean app ay maraming clearance sale tonight. Kaya if may budget, make the most out of it kasi you'll never know kung kailan ka ulit mag-cruise. Di hamak na mas mura talaga mga items dito. Even yung mga branded, mas mura dito compared sa labas. By the way mga ka-Team Apron, idagdag ko na rin kasi people are asking from our previous vlogs kung bukod sa cruise fare is ano pa mga dapat nilang ihanda sa budget. So since ang home port ng Royal Caribbean in Southeast Asia is Singapore, kailangan mag-book ng flight from Manila to Singapore and balikan. So that's first. Second is the travel tax worth 1,620 pesos each.
Third is your hotel accommodation, transpo, and tours if you're planning to stay in Singapore before the cruise and right after the cruise. Fourth is yung mga pambili mo ng pasalubong and pang-shopping mo. Fifth is your Wi-Fi connection. Sixth is kapag mag-a-avail ka ng mga shore excursion sa mga bansang pupuntahan ng cruise. And last but not the least ay kung mag-a-avail ka ng mga optional activities nila dito sa loob ng cruise na may bayad. If mag-a-avail ka ng soda and alcoholic beverages or if mag-a-avail ka ng mga massage and spa services nila. So kung nalista mo yun lahat, very good. Pwede ka nang mag-cruise, pera na lang ang kulang. And to wrap up our day 4 ay dumiretso na kami sa Royal Theatre for the last seating of another production show. It's our 5th day already and pabalik na ang cruise from Phuket, Thailand to Singapore. So ang goal today is i-maximize lahat ng activities and of course kain to the max. Eto na kasi ang last whole day and the last night namin sa cruise kasi tomorrow 7 AM is magde-disembark na lahat ng passengers. So after naming mag-breakfast, ay dumiretso na kami sa aming first activity for today which is, hulaan nyo, tama, trivia game ulit. Alright, so we're here for the morning trivia and the answer sheets have from 1 to 22. In what country did the first Starbucks open outside of North America? In the website browser address bar, what does www stands for? Nating pinaka-favorite ko. Remember the Ang tanong dwarfs? ko ay 7 dwarfs sa Snow White. Wala po kami ala. Hindi nila alam yung sagot. Once again, how many bones do sharks have? How many bones? The ancient Egyptians are known for the making of what monuments? So, in ancient Egypt, Uy, simple yung answer. Part of this game, it is because all the songs we have here, they are being automatically cut into a very short clip. Wait for me. Wow, that's chocolate candy. At ito naman ang Silver Dining na isa sa mga complimentary restaurants para sa mga naka-suite rooms. Yung mga guests na naka-check-in sa rooms na to, they enjoy a lot of benefits like priority embarkation and disembarkation. Sila din yung unang lumalabas from the ship kapag may shore excursions at kung ano-ano pa. And if you want to have a picture-perfect spot sa Spectrum of the Seas, punta lang kayo malapit sa North Star Bar, na kung saan ay dito rin makikita ang glass-enclosed observation capsule that gently ascends from 300 feet above sea level with 360-degree view of the sea. $40 siya per person if you're going to purchase during the cruise. Pero mas mura siya if you're going to purchase several weeks before your cruise. Another activity here is the rock wall climbing. Walang bayad yan and you can participate sa kanilang mga friendly climbing competitions. Pabilisang umakyat, ganun. Next to it is the Ripcord by iFly. Maybe narinig nyo na yan. That is a skydiving simulator. Bale, ito ang price niya. Kasama na sa babayaran nyo yung flight suit, goggles, and helmet. Kaya mag-book ng maaga para makamura. And of course, mawawala ba naman ang pinakasikat na sports amenity sa mga Royal Caribbean ships? At yan ay walang iba kundi ang Flow Rider. Ito ay complementary at pwede kang umulit-ulit hanggat kaya ng katuwang lupa mo. Wala kang babayaran pero pwede kang mag-hire ng private surfing instructors. Weather permitting yan, kaya always check your Royal Caribbean app for the schedule of Flow Rider.
Another complementary activity is the Skypad that offers bungee virtual reality experience. And if ever naman na magutom ka dahil sa dami ng pinagagawa mo sa buhay mo, pwede kang magmerienda sa Cplex Doghouse. And since this is the last day before the disembarkation, these are the things that you need to do para hassle-free ang paglabas mo ng barko. First is you need to collect your passport. Usually ay ginagawa yan after lunch and ang venue ay sa elevator area kung saan located yung cabin mo. Nung chinek nga namin yung passport namin ay merong stamp ng Malaysia and Thailand. O diba bongga? Ang wala lang ay sa Singapore kasi hindi na sila naglalagay ng stamp since digital na sila. Next ay kailangan mo mag-fill up ng Singapore arrival card kasi kinabukasan papasok tayo ng Singapore. After this ay i-check mo ang iyong Royal Caribbean app for your onboard bill. Ngayong gabi kasi i-charge siya ng Royal Caribbean doon sa credit card on file mo. If ever naman mag-fail ay pwede ka magpalit ng credit card. Basta make sure to settle everything the night before disembarkation. Kapag swipe mo kasi yung iyong SeaPass card during disembarkation at nag-error kasi hindi pa settled yung bill mo, ay babalik ka sa guest services, so hassle. And last but not the least ay kailangan mo nang mag-umpisang mag-impake. Dahil i-collect na mga room attendants ang iyong mga luggages and dapat nasa labas na siya before 10 PM. May ibibigay na luggage tag sa inyo ang iyong room attendant indicating the time kung anong oras ang disembarkation nyo. May papel din siyang ibibigay indicating the guidelines and things to know about this embarkation. At syempre, hindi mawawala ang mahiwagang sobre. Alam na this. Last night na din sa main dining na sobrang mamimiss namin yung mga pagkain pag uwi ng Pilipinas. Make sure guys na wag kayo nga absent kapag last night sa main dining. We're going back. So, yeah. Dahil meron silang inihandang dance number. Yeah. Ma'am, thank you very much. Everyone, how was the dinner tonight? K-pop dancer si Muli. After this ay dumiretso na kami sa Royal Theater para manood ng original production ng cast ng Royal Caribbean na ang title The Effectors. Sobrang astig ng show na to dahil ginamitan ng lights, lasers, and drones. Pwede itong videohan kaya yung link ng production show ay nasa comment section. So after the show ay dumiretso na kami muna sa Sorrento Pizzeria. Pag akyat namin sa cabin ay wala na yung luggages namin. Nakuha na ng mga room attendants. And on our day 6, the disembarkation day, ay kumain muna kami ng breakfast sa Windjammer. Dito namin hinintay na tawagin yung batch number namin. Nag-refill na rin kami ng tubig sa aming mga tumblers and of course nag-take out ng mga pagkain pwedeng kainin outside. So ayun na nga, all good things must come to an end. It's not yet goodbye, but see you again, Royal Caribbean. Respectfully yours, Team Apron. O diba, sosyal. After naming mag-disembark at makuha ang aming mga luggages, ay nag-book na kami ng Grab. Then dumiretso na kami sa hotel na tutuluyan namin, bago na masyal sa Universal Studios. Kinabukasan ay umuwi na rin kami ng Manila. So that ends our 6 days and 5 nights cruise with Royal Caribbean Spectrum of the Seas. Salamat mga ka-Team Apron sa pagsama sa aming mga travels. Till our next travel vlog. Thank you for watching. Till our next vlog. Don't forget to like, comment, and share. Bye!